Okay, purihin ang Panginoon at talagang we are in the last days. Ano mga kapatid, talagang medyo mabigat po ngayon ang labanan. Hindi lamang po sa mga mananampalataya, maging sa mga hindi mananampalataya, medyo mawiwindang tayo mga kapatid. Sapagkat iba't ibang news ang mababalitaan natin, iba't ibang pangyayari, at iba't ibang mga sakuna ang dumarating po sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit purihin ang Diyos sapagkat nananatili ang mga anak ng Diyos na sumasamba, nananatili sa pananambahan at pananatili sa salita ng Diyos. Okay, sa hindi na po pagtatagal, let us stand, mga kapatid. In behalf of Pastor Melvin Ramirez and to all the leaders, narito po ang inyong lingkod para gamitin ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos at naniniwala po ako merong gagawin ang Diyos sa araw pong ito. In-expect niyo po ba yon? Dapat may expectation tayo. Hindi lang tayo basta dadalo dito, naimbitahan tayo o tayo ay napunta rito para lang magkita-kita. No. Our number one na purpose is to give glory to our God. Amen? Okay, sa hindi na pagtatagal, let us open our Bible in the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 11, verses 1 to 4. 2 Corinthians chapter 11, verses 1 to 4. Babasahin ko po sa Tagalog na salin at ganito po ang sinasabi. Kahimanawari, mapagtisaan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Bagamat, Lord, alam namin maraming dinadalang mga problema o anumang isipin ng iyo pong mga anak. Subalit dahil sa iyong banal na presensya, sa aming pagpupuri, nawawala ang anumang kabigatan. Nawawala ang anumang dalahin namin, Panginoon, sapagkat tinatanggal ito ng iyong banal na presensya. At binibigyan mo kami ng kagaanan, Panginoon. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng paglaya at kalakasan. Kaya sa oras na ito kami lumalapit sa iyo, ipinagkakatiwalang muli ang iyo pong mga salita. Hayaan mong mangusap ka sa bawat anak mo, Panginoon. Hayaan mong buksan mo ang aming espiritual na pag-iisip, espiritual na pandama, espiritual na taenga, Panginoon, upang maunawaan namin ang pangungusap mo ngayong araw na ito. At hayaan mo, Panginoon, maprotektahan namin, Panginoon, ang aming pananampalataya upang hindi kami, Panginoon, madaya sa mga huling araw pong ito. At naniniwala kami, dakilang Diyos, narito ang iyong banal na presensya. Gagamitin mo lamang, dakilang Diyos, ang iyong lingkod upang ipangaral ang iyong mga salita. Subalit ikaw ang aming mararamdaman. Ikaw ang aming makikita. Ikaw ang magsasalita, Panginoon. At uuwi kami na pinagpala, Panginoon, ng iyong pong mga salita. Kaya dakilang Diyos, sinasaway ko po anumang gagawin ng demonyo sa lugar na ito, anumang paninira o anumang katigasan ng puso, katigasan ng ulo, aking sinasaway sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala siyang puwang sa lugar na ito. Sa bawat sulok, Panginoon, ng tahanang ito, lukuban mo ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus. At ang iyong mga anghel ang siyang magbantay sa amin upang walang masamang makapasok sa lugar na ito, kundi ang iyo lamang banal na Espiritu ang aming maranasan, maramdaman, magturo sa bawat isa sa amin. We claim the victory dahil ito po'y aming hinihiling ng merong pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Yesus. And everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sisimulan na po natin ang ating pong pag-aaral,
medyo maganda po itong topic na ito sapagkat alam ko po, sa mga panahong ito, maraming pagsubok na dinadanas ang mga mananampalataya. Maraming iba't ibang balita tayo na napapakinggan sa radyo, sa TV, sa social media, maging sa mga posting sa atin po mga Facebook, At talagang makikita natin ibang-iba na po ang nagaganap sa mundong ito. Kapag nakipagkwentuhan kayo doon sa inyong mga lola o sa mga maiedad na, ay talagang ikukwento nila, abay, hindi ganito ang dati naming sitwasyon. Maging yung araw. Ngayon, para bang pag gumising ka sa umaga, mamaya hapon na, at mamaya gabi na. Pero nung panahon namin, hindi mo mamamalayan, napakahaba ng panahon. Ang sabi ko nung una, paano nangyari yun? Parehas din naman ang oras na tumatakbo. Di ba? 24 oras din. Pero bakit ganon? Parang nung kapanahon na natin nun, parang mahaba ang panahon. Pero sa ngayon, parang maiksi na yung panahon. Parang pinadadali na ng Panginoon ang panahon. Hindi niyo po ba napo na yun? At sa mga nangyayari po ngayon, it is a prophecy na talagang lahat ay nagaganap na. Yung gera, yung taggutom, yung COVID, yung lahat ng dinadanas natin, lahat pong yan ay naganap na po, mga kapatid. At patuloy na nagaganap. Subalit may isang bagay po na talagang medyo mabigat sa huling araw. Dahil marami pong mga mananampalataya ang maililigaw sa kanila pong pananampalataya. Mga tumanggap ng tamang doktrina, tamang salita ng Diyos, subalit ang tusong kaaway natin ay tatanggalin ang bagay na nakuha nating tama. That's why our topic is entitled, Beware of the Scammers. Beware of scammers. Siguro, meron dito sa inyo na na-scam na. Sino ditong na-scam na? At kung makikita natin in Kuwait, merong pang tatawag sa iyo. Mayat maya nga, ako nga walang tigil sa akin, merong +22, +213, na talagang tawag ng tawag. Hindi ko naman sinasagot. Nung una, sinagot ko, alam nyo ngayon, iba na yung kagaya nung binanggit ni Brother Lito. Yung tumatawag na kasuot na pulis na. At sasabihin ay ikaw ay may problema sa civil ID mo at kung ano-ano, ako'y galing sa MOI at talagang grabe, kukunin yung detalyado mo, yung pati yung iyong ATM, kukunin niya para ma-scam ka. Nung una, medyo mga pa lang, simple pa lang yung ginagawa pero mabigat po ngayon. Alam niyo po ba that a scam is a way of tricking people? Pag sinabing scam, panluloko po ito sa mga tao into handing over money or personal details. There are many types of scams and new types appear often. Talagang parami at talagang nasa panahon na po natin. Anyone can be a victim of a scam. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sigurado, isa yan sa pinupuntirya ng isang scammer. Amen? Una, kailangan nating malaman ang tinatawag po nating the scammer's scheme. Para hindi ka mabiktima itong scammer na ito, kailangan mong maunawaan yung kanyang scheme o yung kanyang kaparaanan o yung kanyang tactic na ginagawa sa kanyang panloloko. There are ways scammers reach you. Paano siya nakakarating sa atin? Maging aware tayo. Medyo tuturuan tayo ngayon, Kasi baka akala mo, medyo okay yung kausap mo, medyo okay yung natatanggap mong message, pero yung pala, scam na. At alam nyo, maraming balita yan. Simulan po natin. Una, makikita natin yan in text or SMS scams. May message ka marireceive. Scam message look like they are from the government. Di ba? Or businesses you deal with. Or even your own family. Magme-message. Akala mo nanay mo. Akala mo kapatid mo. Or friends, yung mga BFF mo, yung pala nakuha na yung account mo. At yun yung gagabitin para ma-scam. To try to catch you out.
Yan po ang una. Pangalawa, there is phone scams. At yan na yung makikita ninyo. Yan, kitang-kita nyo to, no? Scammers call, claiming to be from well-known organizations. This includes government organizations, law enforcement. Kita nyo naman ang itsura. Diba? Investment and law firms, banks, telecommunication providers. Mabigat yan. Tatawag from Viva. Nakakatanggap na ba kayo niyan? From Urido. O kaya from NBK. O kaya ito pinakamatindi. I'm from MOI. At talaga namang grabe. May problema ka sa visa mo, kailangan kayo ganito. Ikaw ay may problema, ang ano mo. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, there is email scams. Alam niyo yung email scams? Scam emails look like the real thing, but watch out for links and attachment. Bakit? Designed to steal your money or information. Wag basta click tayo ng click ng ng link. Hindi mo alam yung na-click mong link, kukunin yung information mo, at kapag nakuha ng information mo, magugulat ka, isang araw wala na ang pera mo sa bangko mo. O kaya nagamit na yung details mo, nakapangutang na pala yung tao sa pangalan mo. Hello? Meron ba akong nakakausap dito na merong experience na ganyan? Maaring sa atin, wala dito, pero sa mga nanonood o doon sa iba, meron pong ganyan. Ngayon, kasunod, pang-apat, social media scams. Scammers set up fake profiles. Kinuha yung iyong picture. Kinuha yung details mo. Ang ganda ng pangalan. Maria Isabel Ramirez. Pwedeng ganon. On social media, messaging platforms and apps, they pretend to be from the government, a real business, employer, investment firm, or even a friend, family member, or romantic interest. Lalo na yung naghahanap ng kanyang magiging boyfriend dahil medyo umiidad na, delikado ito. Social media scams. Ano pa? Panglima, itong tinatawag nating website scams. Scammers create fake websites to look like well-known brands. They impersonate famous people and make it look like they recommend the product or service. They use fake reviews to make you trust them. Meron pang reviews na gagamitin. Alam niyo po ba, yung reviews kaya nilang gawin. Na makikita mo yung reviews na, wow, ang ganda ng reviews. Kaya ikaw naman, matetem ka para ikaw ay pumasok sa kanila. Ito pa, yung pang-anim, yung tinatawag po nating in-person scams. Ito naman, yung mismong person. Pupunta sa bahay mo, o pupunta sa lugar mo, o on the spot sa sarili mo. Tingnan mo po nino. Scammers may knock on your door or approach you in public and ask you to do something. They might, una, ask for upfront payment for goods and services. Makukuha para magbayad ka. Yung iba, pressure you into completing a survey to get your personal details. Nagsosurvey lang po kami. Ano po bang pangalan nyo? Ilan po ba yung pamilya nyo dito? Ano po bang trabaho? Yung pala kinukuha yung details mo para yung pagpakakataon na papasukin yung bahay mo, alam nila kung wala ka sa bahay mo. O kaya naman, yung details mo kukunin para gamitin sa isang transaksyon. Be careful. Ang dami pong nangyari yan. Ano pa? Yung iba naman, ask for donation to a charity. Yung charity, akala niya, ay ito ay makakatulong siya. Ikaw naman, bilang isang mabuting tao, ibibigay mo yung pera mo, at yung pala, na-scam ka na. So that is how they come into your life. And be careful. Amen? Amen? Ito naman yung mga types ng scam. Ano yung type sa scam? Ito, tingnan po natin. Number 1. Ito, tingnan po natin. Makikita natin yung tinatawag nating romance scams. Nasaan na yung ating romance scam na yan?
Hindi lumalabas. Bakit? Ayan! Itong romance scams na ito, makikita natin mga kapatid, ito yung scammers use dating or friendship to win your trust and get your money. Napanood niyo pa yung kay Tulpo? Akala niya yung kanyang kausap, yung kanyang kachat, kung makikita niya, akala niya yun yung talagang kachat niya. Yung pala ang kausap niya, bading. Hindi pala yung babaeng naandun. Akala niya girlfriend na niya. Tumagal sila, nakapagbigay ng 1 milyon. Napanood niyo ba yun? Na-scam siya dun sa romance scam. Meron pa isa, nagkatulpuhan nga eh. Talagang pinatawag doon at ang laki ng naibigay. Nabuti na lang, nabawi, tinulungan pa ni Tulpo, no? So, ingat po dito. Pangalawa, meron tayong tinatawag na investment scams. Investment scams promise big returns. Wow, ang daming pangako niyan. But the aim is to steal money from you. Sa una, padadamahin ka. Okay, bibigay ka, may babalik na nga naman. Wow! Kaya naman nung unang nalinlang ka na ikaw ay nagbigay, ibinalik ng konti, yung iyong puhunan, bumalik, parehas doon ng puhunan mo. Tapos tumubo pa ng isa. Dahil sa medyo naging tuso ka, ibinigay mo yung mas marami pang puhunan na natatago mo. Wow! Very good ito. Nagsimula ka sa 10,000, naging 100,000. Kasi tumubo ka nung una. Nung dumating ang ilang panahon, ubos pati tubo, pati ang puhunan, wala at ngal-ngal ka ngayon ng ngal-ngal dahil wala ka ng pera. Investment scams. Ano pa? Product and service scams. Scammers pose as buyers or sellers to steal your money. Ano pa? Number 4. Ito, threats and extortion. Scams, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Tatakutin ka. Scammers threaten you so you will pay them money. Mapipilitan ka para lang walang problema. Natakot ka eh. Ang problema, lahat halos nung nakuha doon sa bangko mo. Amen? Ano pa ito matindi? Yung unexpected money. Scammers try to convince you that you are owed or entitled to money or winnings that you did not expect to receive. Magtataka kayo, tatawagan kayo, nananalo kayo, wala ka namang tinatayan. May message ka makikita, nanalo ka ng 5,000. 1,000 million. O ano 1,000 million? Kung ano man, ang laki-laking pera. Paano naman yun? Hindi man ako tumataya. Wala naman ako. Medyo matindi po ang ginagawang scam. Ano pa? Yung tinatawag nating impersonation scams. Scammers impersonate trusted businesses, friends, or family to steal your money or personal information. Akala mo talagang nanay mo, tatawag, ang nanay mo nakulong dito, kailangan mong teka muna, nanay ko. Hindi mo, o kaya naman ipapakita yung picture, nasa gasaan, nasa ospital, o ano man, grabe po ang scam na ginagawa ngayon. Meron nga tayong isang kapatid dito, si Brother Roland. Kung sino-sino yung mga pinag-message sa Facebook, na yung kanyang anak ay nasa ospital at nangangailangan ng pera. Ito namang mabubuting tao dahil kilala nating mabait itong si Brother Roland, padala. Bro, yung iba nalin lang sa text lang, sa message lang. Ako naman, hindi ko basta-basta tinatawagan ko eh. Kung talagang siya eh. Ngayon, nung nabosisan ko na parang iba, inilalayo pa eh. Parang maingay dito bro, Alam ko na. Hanggang sa ininform ko na nga sila pastora na hindi ito totoo. Ibang tao ito. Ganyan po katindi, mga kapatid. So a scam is a way of tricking people into handing over money or personal details. Pero alam niyo po ba, but the worst scams ay ito, ang matindi. The worst scams are those perpetrated by false teachers and believers that leads to eternal damnation. Bakit po kamo? Kung pera po ang pag-uusapan, pwede pa itong kitain o maibalik.
Pero once na ma-scam ka ng mga maling aral o mandaraya na kanilang patibong, ang nakasalalay po dito mga kapatid ay yung kaligtasan natin at yung kaluluwa natin. Itong pinakamatinding scam. Bakit ka mo? Kaya po ganyan po yung ginagamit ni Apostol Pablo na pagsusumigasig. Bakit ka mo? Kasi yung bata, yung kanyang bantayan, protektahan, pangalagaan, yung mga mananampalataya sa Korinto. Dahil baka mawala ang kanila pong kaligtasan at ang kanila pong pinagpagalan. Amen? Anong sabi po doon sa verse natin? Basahin po natin muli. Sabi diyan, ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Bakit ka mo? Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang pinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Si Pablo po ay nangungusap sa mga taga-Korinto na sinasabi niya na ako ay parang nahihibang, paalalahanan kayo. Nagmumukha na akong parang nahihibang. Bakit kamo? Kasi pinapaalalahanan ko kayo kagaya ng isang malinis. Pag sinabing malinis, yung kanilang kaisipan ay malinis sa salita ng Diyos at gusto niyang iharap kay Kristo yung kanyang mga nasasakupan na walang anumang daya o walang anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya lang, ito na kasunod. Yung verse 3, ngunit nag-aalala kong baka mahalason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Kung makikita ninyo, sinabi dito ni Apostol Pablo, in-example niya si Eva. Bakit? Tanda natin si Eva at saka si Adan. They are in the Garden of Eden. Nasa hardin na po sila. Nasa Garden of Eden na nalinlang pa ng ahas. Tayo pa kaya? Amen? They are already in the Garden of Eden na ang Diyos ay naroon. Sila yung unang nilikha ng Panginoon na alam natin na andun ang gabay at pag-iingat ng Diyos. And they are in the place kung saan na talagang akala nila safe na sila. Ang problema ay ito. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Ito nangyari. Isang araw, tinanong nito ang babae. Alam natin ang kwento nito, hindi ko na pwedeng ihaba pa, no? Alam naman natin, nilikha ng Panginoon si Adan ang una, at itong si Eva ay kinuha sa tadyang, naging babae, na naging asawa ngayon ni Adan, si Eva. Subalit merong isang ahas na naandun saan? Sa puno. Anong natin? Nag-utos ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga punong kahoy dyan, pwede niyong kainin. Amen? Pero yung isang punong kahoy, na pagkaalam ng mabutit masama, wag na wag niyong kakainin. Kasi once na kinain niyo yun, mamamatay kayo. Diba? Kwento natin yan. Alam natin yan from the beginning. At alam naman natin, nung mga bata pa tayo, talagang kwento na po yan. Kaya ngayon, ito ang nangyari. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Naglagay ngayon ng doubt ang ahas. Walang ka problema yung si Eva at si Adan. Sila po ay kumakain ng mga punong kahoy, lahat ng bagay ibinigay ng Panginoon, pero merong isang ipinagbabawal ang Diyos na huwag daw kakainin. Ang sabi dito, totoo ba? Ang sabi ng ahas kay Eva, totoo ba? Ito ang problema mga kapatid. Ang sabi doon, totoo bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain? Ganyan din tayo kuminsan, di ba? Sasabihin ng ibang mga ngaral o may ibang tagapagturo, totoo ba ang itinuturo ng pastor o leader mo? Totoo bang mawawala ang kaligtasan mo? Totoo ba? Totoo ba? Laging ganyan. Totoo. At ganyan po ang style po ni Satanas. Amen? Ngayon, anong sagot ngayon ng babae? Tingnan po ninyo. Sumagot ang babae, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan. Next.
Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Kung makikita ninyo, inilagay pa ng Lord sa gitna. Pwede namang sa gilid. Pero bakit sa gitna? Kasi special ang punong ito. At talagang para maalala nila na talagang nasa gitna. Kasi ang daming gilid. It is special, nasa gitna ang punong ito. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Unang style ni Satanas, totoo ba? Totoo ba na hindi kayo po pwedeng kumain? Totoo ba na ipinagbabawal ng Diyos na kumain? Rinig naman ni Adan. Sinabi na ito kay Eva. Totoo ba? Pangalawang style ni Satanas ay ito, nung ahas. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan! Tingnan po natin, verse 4. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan! Hindi kayo mamamatay! Wow! And that is a scam. And what is that scam? Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Hindi kayo mamamatay. Hindi totoo yung sinasabi ng pastor nyo o leaders nyo. Hindi kayo mamamatay. Hindi totoong mawawala ang kaligtasan nyo. Hindi kayo parurusahan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi totoo. Nung una, totoo ba that giving a doubt, the one that you receive, your salvation, your faith. Yung pangalawa, hindi totoo yan. And what happened? Tingnan po nyo, verse 5. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyaon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kaya anong ginawa ngayon ni Eva? Ito na, verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda. Napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap. Alam niyo si Satanas, hindi yan basta-basta magpupronta sa'yo na hindi mo magugustuhan. Yung gustong-gusto mo ang ipopronta niya. Ano pa? Ang bunga nito, naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Itong pinaka-sad thing na nangyari. Pumitas siya ng bunga at kumain ito. Naiskam. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Hindi lang siya. Si Satanas maghahanap lang damayan. Hindi lang yung isa, kundi pati yung asawa, pati yung anak, pati yung BFF mo, lahat ng katabi mo, dadayain ni Satanas para mawala ang pagtitiwala mo sa Diyos. And that is a big warning to every one of us. Pag hindi ka naging matalino sa scam, dun pa lang sa scam, sa sanlibutang ito, delikado na ang pera mo, ang detalyado mo, pero ito pinakamabigat, yung kaluluwa mo. Ano nangyari? Namatay ba? Hindi namatay. On the spot. Anong unang namatay? Namatay yung relationship nilang napakaganda sa Diyos. And sadly, 900 years. Amen? Kahit nga yung pinakamatanda, 969 years si Matusalem, namatay pa rin. Totoo? Yes, totoo. Alam niyo po ba, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay napakalinaw. Pero pag pumasok yung scammers, the spiritual scammers, ibig sabihin ang scam ay napakaganda sa paningin. Mapanghikayat, magandang opportunity, hindi ka mapapahamak, magiging malaki ang kikitain mo, subalit nananakawin po nito yung ating pera
At hindi lang pera, pati kaluluwa mo na nakawin niya patungong impyerno. At sa spiritual naman, makikita niyo mga kapatid, at tiyak ikapahahamak mo po ito. At maglalayo sa iyo sa katotohanan upang iwala ang iyo pong kaligtasan. Kaya anong sabi ng Panginoon sa Mateo 24:4? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni inuman. Pinagwawarningan po tayo ng ating Panginoon. Sa simula pa lang, ang Lord ang nagsasalita dito. Sino kausap? Mga apostol. Yung mga Hudyo. Pinag-iingat, mag-ingat. Kasunod, verse 15, 7:15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Parang tupa. Pero ang totoo, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Alam niyo si Satanas, hindi susulpot yan na merong sungay. May tinidor. Hello. Pinaniwala tayo from the beginning ng mga bata tayo. May sungay, may buntot. Amen? May pangil, pulang-pula yung mata. Hindi susulpot yan na ganyan. Matatakot ka. Ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y lilitaw na kagaya ng isang anghel ng kaliwanagan. Para mabighani ka. Para maging katanggap-tanggap yung pagtanggap mo sa Kanya. At alam niyo po ba, alam niya ang kahinaan natin. Halimbawa, Sister Michelle, kahinaan niya, pera. Papainan siya ng pera. Sister Michelle, I promoted you as a senior manager. You will receive a salary of 2,000 dinar. But you don't have off even Friday. Dahil ito ang kahinaan niya. Wow, 2,000 dinar. I will grab it. Pero kung siya ay hindi mai-scam, no, even 2,000 dinar, I will accept 400 dinar, but I am going to the church of God. And I will worship and praise my God. Palapakan natin ang Panginoon. Yes! Scammers will give, kapag kagwapo naman, Sister Bernadette, wow, parang kamukha ni Brother Angelo, no? Talagang gwapong-gwapo. Tapos ang muscle, talagang pagka ang tipo mo, medyo maganda yung muscle at talagang ang ganda ng mukha, gwapong-gwapo. Talagang papapuntahin sa'yo yan, ni Satanas. At he will catch your heart pag lalaruan ka. Ilalayo ka sa Panginoon at ilalayo ka sa kaligtasang nakuha mo. Marami po na mga kahinaan. Kung kahinaan mo, yung init ng ulo mo, yun din ang gagamitin ni Satanas to scam your faith. Anong sabi po ng 2 John chapter 1, verse 9 to 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni huwag ninyong batiin. Mabigat ito. Sinabi ni Juan. Kapag alam nyo na mali yan at alam mong scammers yan, anong dapat gawin? Block it. Yung bang tumatawag sa inyo, alam nyo scammer, nakasave pa sa inyo? Block it. Wag na wag nyong papapasukin kapag alam mong scammers yan. Amen? Nagkakaliwanagan po ba? Especially kapag kaibang turo yan. Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos yan. But take note, si Satanas, Word of God din ang dala. Word of God din ang dala. Kung makikita ninyo, yung pakikipag-usap niya sa babae, yung pakikipag-usap niya sa Panginoong Yesus at that time, gumagamit siya ng salita ng Diyos. Pero mamaya malalaman natin. Second, para malaman ninyo, the scammer's identification. Gusto niyo malaman
kung scammer na ang dumarating sa'yo? Hindi lang scammer dito sa mga products na yan o anumang bagay, especially in our spiritual. Una, tingnan po muna natin itong personal na ito, impersonator na ito, itong mga manliling lang na scammer na ito. The person claims to be from a company you know. Yung alam mo, wow, galing yan sa kumpanyang ito. NBK, wow, NBK, alam ko yan. Viva, alam ko yan. Urido, alam ko yan. Makikita mo pa yung tumatawag, talagang yung logo nakalagay. Magugulat ka. Logo nakalagay. NBK. Urido, Viva. Ma-identify mo siya. Bakit kamo? They are claiming. Claiming to be from a company, you know. So una, hindi siya gagamit ng hindi ka basta-basta malilin lang. Pangalawa, the person claims to be trusted. Businesses, friends, or family. Matindi po ang mga scammers na ito. Hindi mo basta-basta madidetect na talagang scammer siya. At ito ang pinakamatindi sa pangatlo. There's a sense of urgency. Nagmamadali ito. Mararamdaman mo, ma-identify mo kapag scammer, mabilis ito. May sense of urgency. Sige na, ibigay mo na yung hindi, tatawag na lang ako sa'yo. No, ngayon na. Hindi niya na po na yan. Nung araw na yung kailangan talagang maibigay mo, tatakutin ka. Hindi, ibigay mo yung number mo. Ganito yung number mo, ganito. You can identify that scammer. So, fear is a powerful motivator, kaya madalas na sinusubukan ng mga scammer na takutin ang mga tao. Kasi pag nasindak tayo, natakot tayo, agad-agad nating ibinibigay yung information na kailangan natin. Kukumbinsihin ka na may problema na dapat mong ayusin agad. At ang iba sasabihin, nakakulong yung nanay mo. Nakakulong yung kapatid mo. O kaya nasa ospital at kailangang magbigay na agad ng pera. Di ba? Ganyan yung mga scammer. And you can identify that. Pang-apat, there's unusual request of upfront payment. Magtataka ka, unusual itong hinihingi nito eh. Bakit yung aking account ang hinihingi nito? Bakit yung meron pa makikita ninyo yung OTP? Bibiglang alam niya number mo. Darating yung iyong sa number mo magte-text at alam niya na dumating na. And then sasabihin ng scammer na yon, pakibigay po yung number na yan. And yung iba naman, nagkamali po ako ng padala. Naipadala ko sa inyo, pakibigay po yung yung binibigay? Yung Ano yon? Yung sa Facebook, di ba? O kaya naman yung number, basta OTP o ano man yun. Kailangan ibigay mo, medyo mabigat po ito. Unusual request po ito na dapat maging aware tayo. A scammer may claim that you need to provide a payment in order to access opportunities. At alam niyo po ba, sa spiritual naman, tingnan natin ang sinasabi po ni Apostol Pablo ng mga spiritual scammers. I-identify po natin. Una, in verse 4, ang sabi diyan, for if he who comes preaches another Jesus, we can identify them. Why? They are another Jesus. Hindi talagang kay Jesus, kundi another Jesus who have not been preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Paano ma-identify? Una, they are another Jesus. Hindi, parehas lang na Jesus ang sinasamba namin. Hindi pare-parehas yan. Katunog lang. Kapangalan lang. Pero ang totoo, they are another Jesus. Why? Ang Jesus na itinuturo ng mga impostor na ito ay hindi ang totoong Jesus na itinuturo sa kanila ni Pablo. Basahin natin ang 2 Peter. Sabi po ng 2 Pedro 2:1, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel.
Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Ayan, mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral. Maling aral na ang dulot ay ano? Kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Susulpot daw po ito in the last days. Mga huwad na tagapagturo, huwad na Jesus. Anong sabi yan? Binalaanan po sila ng Panginoong Jesus. At sinabi, maraming huwad na misayas at huwad na propeta ang lilitaw in the last days. Magsasagawa po ng mga tanda, kababalaghan, lilinlangin ng maraming tao. Bakit ka mo? Aba, nagpapagaling dito. Yung bang church ninyo, nagpapagaling doon? Aba, pag pinatungan ng kamay, talagang bumubual. Bumubula ang bibig. Oh, grabe, no? At talagang pilay, paglabas, hindi na pilay. Ganun ang church namin. Oh, nakita niyo yan, di ba? Eh, sa inyo, ganyan ba? Hindi. Pero yung buhay namin na bago. Yung buhay namin, hindi na kagaya nung dati. Dati ako magiinom, ngayon hindi na ako magiinom ng alak. Dati akong matigas ang ulo, ngayon malambot na ulo ko. Amen? Alam nyo, ang tunay ay hindi sa miracle nakikita. The true is the fruit of the living. Tingnan mo katabi mo. Kung yang katabi mo, dating magiinom, nag-iinom pa rin ngayon, parang hindi yata binabago ng Panginoon ito. Amen? Pero yung dati, isang kaha kung magsigarilyo, naging kalahating kaha, naging 3 piraso, naging 1 na lang at nagang nawala na. Yun ang binago ni Kristo. Yung dating umiinom ng pundador, emperador, o ano man ang iniinom niya, black label yan. Nung una, naging beer na lang. Hanggang sa naging soft drinks na lang. Hanggang sa naging tubig na lang because of Jesus Christ. Yun ang totoong binago. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen! So yan ang sinasabi. Marcos 13:22 sabi dito, sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta, magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw. Kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Hindi magwa-warning ang Lord kung hindi ka na maililigaw. Kung hindi ka na mawawala. Amen? Eh dito ililigaw eh. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, baka matulad kayo kay Eva, naalin lang ng ahas. Ito, huwag kayong makuha doon sa mga himala. Huwag kayong makuha doon sa mga halos magpababa ng apoy sa harapan mo. Abay, delikado yung pagka-apoy na, baka magkasunugan yan. Amen? Ang totoo ay yung nabubuhay ka sa salita ng Diyos. Yung lumalalim ka sa iyong pananampalataya at you will be alive and remain sa pagdadating ng Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon. That is a true. Amen? Na tumatayo sa salita ng Diyos. Anong sabi pa ng warning? Matthew 24 verse 4-5. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Ingat! Ingat! Sabi mo sa katabi mo, ingat. Yung scammers, ingat ka dyan. Pera ang kukunin yan, details kukunin niya, pero ito, na mga huwad, kaluluwa mo kukunin ito. Kaligtasan mo kukunin ito. At ito ang pinakadelikado. Kaya hindi pre-prehas yan. Hello? Dito muna ako, Brother Dennis, sa atin. Parehas din kami nagpupuri. Ang ganda ng tugtugan dito. Grabe, kompleto ang kanilang instrumento. Andun si Gary B. Andun yung mga si Piolo. Andun. No. Eh, paano kung walang Piolo dito? Kamukha lang ni Piolo. Okay na. Amen?
Aba, saan pa kayo hanap? Jericho! Dito si Jericho! Dieter Ocampo! Aba, saan ka pa? Ogie Alcacid! Amen? Huwag na kayo maghanap pa ng iba. Hindi nakukuha yan sa pagandahan ng churches. Aircon ang ano namin dito. Talagang auditorium ang aming pinagdadaluhan. Malapit pa sa'yo. Aba. Ano kung malayo kung totoo naman ang ipinapangaral? Ano kung malayo kung ang pagtayo sa katotohanan, pag-iwas sa kasalanan, ang ating pilit na pinatututuhanan? Dito na ako. Kasi hindi lang panglupa ang kaluluwa natin. Panglangit po tayo! Hallelujah! Amen! Verse 5. Maraming paparito sa pangalan ko, sabi ng Panginoon, at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Sa mga Hudyo pa lang yan. Si Pablo sa Korinto, kagaya ng Eva na nadaya. So, there will come, you can identify another Jesus. Parehas na Jesus Christ. And you will feel, parang Panginoong Yesus ang nangungusap sa akin. May imahe ng Panginoong Yesus na nagpapakita sa akin. Second, is another spirit. Anong another spirit? Hindi pare-parehas po ang spirit. There is only one spirit. Ang sabi ng unang Juan 2:19, kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Na disiplina, itinutuwid para mapuntang langit, pero ayaw magpadisiplina. Umalis sila. Itinuro yung salita ng Diyos kung paano magiging tama ang pagtayo sa pananampalataya. Ayaw nila. Kaya ang sabi ni Juan, umalis sila dahil hindi sila sa atin. Sa atin, yung iba umaalis. Tingnan nyo kapag umaalis, they are scammed by the wrong doctrine. They are scammed by Satan. Para patunanan na kahit kami nagkakasala, walang problema, ligtas pa rin kami kahit hindi kami dumadalo. Natanggap na namin yung kaligtasan. Aba, ay napakapalad mo naman. Nito nagpapagal, ikaw hindi nagpapagal, tapos pares tayong ligtas. Ano sa palagay ninyo? Kayo po ang bumase. Patuloy sila nagkakasala, pero tumanggap ng kaligtasan, patuloy pa rin, hindi dumadalo, bumalik sa dating buhay. Pero ligtas pa rin sila at the end. Sa tingin nyo, ligtas pa rin kaya? Na ikaw naman nandito, patuloy ka, dumadalo, nagpapakabuti, nagpapakamatuwid, sapagkat ang tumawag daw ay banal, kinakailangan tayo maging banal. Sa tingin nyo parehas? No, they are different spirit. And there is called another spirit. Amen? So makikita natin, hindi pare-parehas yan. Amen? Kaya ingat tayo sa pakikisamahan natin. Baka, dito ka na, Sister Michelle. Pares din naman. Friday din ang service. Ang layo ng sa Manggap. Dito, Parwania lang, katabi lang. Ang ganda palang tugtugan dito. After ng, merong kainan. Ang sarap ng ulam. Talagang grabe. Talagang at saka may mga cake pa dito, may mga ice cream pa dito. Ay, grabe, dito ka na. Alam mo, may rasyon pa. Mayroong pabigas. Mayroong paaral. Ang ganda nga naman, pero ang katotohanan, different spirit. Sabi mo sa katabi mo, different spirit. And the last, they are another gospel. Sinabi ni Pablo. Ang tanong, parehas po ba kaya yung gospel ni Pedro at saka ni Apostol Pablo? Kasi binalaan nila Another gospel
We know that first preacher of the gospel is none other than but Peter. In Acts chapter 2, tingnan po natin. After nung bautismo ng banal na Espiritu, natatandaan niyo po ba before that, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit. Matthew 16:18, di ba? Sabi doon, I will give you the keys of heaven. Bakit? Kasi siya yung unang mangangaral ng gospel of Christ. Basahin natin. Pagkatapos doon, Acts chapter 2, verse 14, kaya tumayo si Pedro. Ayan na, kasama ng 11 apostol. Pero hindi kasama dito si Judas, di ba? Bakit kamo? Napalitan na si Judas. Amen? Kaya yung mga Judas, yung mga umalis at ibinenta ang Panginoon, delikado. Amen? At nagsalita ng malakas, mga taga-Judea, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ito na, sabi ni Pedro, kasunod. Mga Israelita uli, yan, pakinggan ninyo ito. Ang kausap niya, mga Hudyo. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat ang lahat ng ito ay naganap saan? Sa kalagitnaan ninyo. Yung lahat ng ginawang himala ng Panginoon, pagpapakain niya, yung pagbuhay niya ng patay, nakita nyo to. Sabi ni Apostol Pedro, kasunod, ang Jesus na ito, na ipinagkanulo sa inyo, sino nagkanulo? Alam niyo sino? Si Judas. Ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo. At ipinapatay sa mga taong masasama. Kasunod. Verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. At pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. Kasunod. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Anong kasunod? 37. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Peter preached the gospel of Christ. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, at yung kanyang pagkabuhay na magmuli. At nabagabag daw yung mga kausap dito ni Apostol Pedro na mahigit 3,000. Ang sabi diyan, paano kaya nagpipreach si Pedro, no? Biro mo dito pa lang, ang sakit na sa lalamunan, no? Ayun, mahigit 3,000. Hindi niya naisip yon. Paano narinig ng lahat yon? Kasi po ganito po yon. Nagsalita ako kay Brother Efren, nandito malapit. Yung mga nasa likod, paano yun? Papasalin-salin yun. O sinabi ni Pedro, pinapatay daw natin ng Panginoong Hesus. Salin yun hanggang sa dulo, pinapatay natin ng Panginoong Hesus. Hanggang sa ganun. At binuhay siya ng Panginoon. Lahat yun, sa lahat ng yun, narinig nila ang gospel ng Panginoon. At ang nangyari dito, nabagabag daw yung kanilang puso nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Para ano? Para kami maligtas. Para kami ay mapawalang sala sa kasalanan ito. Ito na po ang stand of the apostolic doctrine about salvation. Acts chapter 2, verse 38, yung kasunod na verse. Sumagot si Pedro. Ibinigay na niya yung susi. Ang unang susi para ikaw ay pumasok ng langit. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Ang unang susi para ikaw pumasok ng langit, magsisi ka ng totoo. Amen? At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangalawa, pagkatapos mong humingi ng tawad, kinakailangan mong ilibing ang dating buhay. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Kapag ikaw ay nag-a-undergo sa baptism, it is not only a membership.
Dito, binautismuhan si Sister Bernadette. Member ka na nila. No. Sinabi ba ni Pedro na kapag nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, member ka na? No. Ang sinabi dyan ay para patawarin. Magsisisi ka at ang pinaka-ebidensya na nagsisi ka, mag-a-undergo ka ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit sa pangalan ng Panginoong Hesus? Di ba sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ang utos sa Matthew 28:19. Bakit? Kasi ang isang pangalan lang po ang sinasabi doon. Pangalan ni Jesucristo para kayo ay patawarin. That is the authority of God. The name of Jesus Christ. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano yung kaloob ng Espiritu Santo? Pag-ahon mo sa tubig, you will receive the new life from the Lord. Magkakaroon ka. Kaya nga tinatawag na born again, para kang ipinanganak na muli. Nung una ay pinanganak ka sa laman, ito naman, ipinanganak kayo sa Espiritu. Na yung dating buhay ni Sister Bernadette, magiging bagong buhay na para sa Panginoon. Amen? Ang sabi naman ng iba, para lang yan sa mga Hudyo. Walang Gentiles dyan at hindi yan para sa mga Hintil. Tama po ba kaya sila? Isunod natin yung verse. Ang sabi dyan, verse 39, para lang ba sa Hudyo ang kaligtasan ito na gospel? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo, mga Hudyo. At sa inyong mga anak, mga Hudyo. At sa lahat ng nasa malayo na mga Hudyo. Sa bawat taong. Sa tingin nyo, Hudyo lang yung tao? Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. From the beginning, alam nyo, mayroon ng purpose ang Panginoon. Even to everybody, even the Gentiles will receive the gospel of Christ. Kaya pasalamat tayo. Nagsimula. At that time na mabuksan at lumaganap sa panahon ni Apostol Pablo. Amen? Ang tanong, parehas po ba ang gospel na dala ni Apostol Pedro at Apostol Pablo? Tingnan po natin. Ito na si Apostol Pablo. Tingnan natin. Parehas ba sila ng dala? Parehas bang gospel of Christ ang dala ni Pedro at saka ni Pablo? Unang Korinto, ito na po yung ating gospel, no? Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita o yung gospel of Christ. Magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap, mga taga-Korinto. At naging saligan ng inyong pananampalataya. Kasunod, verse 2, naliligtas kayo. Saan? Sa pamamagitan nito, ano yon? Yung gospel of Christ na tinutukoy. Yung kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay ng Panginoon. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang, tinanggap ko rin. Anong tinanggap ni Pablo? Yung gospel ng Panginoon. Yung pagsisisi, yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, at yung pag-receive ng gift of the Holy Spirit. Ano sabi diyan? Tinanggap ko rin. Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayo nagsisisi. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, verse 4, inilibing siya, kaya tayo ay nagpapabautismo dahil kagaya ito ng pagkalibing ng ating Panginoon. It is not a membership. It is, remission of sin. At muling nabuhay siya sa ikatlong araw, kaya we receive the gift of the Holy Spirit, a new life, a new spirit, a new relationship sa ating Panginoon. Tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Yan po ang tunay na gospel na nagmula sa mga apostol. Sabi ng iba, magkaiba daw kasi ang kay Pablo. Ang kay Pablo daw, believe lang, ligtas ka na. Believe only and you will be saved. Tama po ba ang aral na ito? Basahin natin yung ginamit ng mga nagtuturo nito. Gawa, 16:30-33. Sila ay inilabas niya. Sino naglabas? Yung jailer, inilabas sino?
si Pablo at si Silas. At that time, di ba? Ibinalanggo sila sa lugar na yon. Ngayon, ang nangyari, pinakawalan sila ng anghel ng Panginoon. Umawit kasi sila Nagpuri. Habang sila nakakulong, nakatinikala, nawala ang tanikala. At itong jailer na ito ay siguradong parurusahan. Kasi nakawala ang mga bilanggo kasama si Pablo at si Silas, pangunahin. At sinabi, ngayon, inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Kasi at that time, magpapakamatay na po ito. Itong jailer na ito kasi alam niya, parurusahan siya kasi makakawala ang mga bilanggo. Kaya nung itatarak na niya yung kanyang espada, sinabi ni Pablo at ni Silas, wag mong gawin yan. Wag mong saktan ang sarili mo. At ang ginawa niya, inilabas niya sila Pablo at si Silas. Kaya ang sinabi ngayon dito, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Nung una, ang iniisip niya para maligtas ay yung ligtas dun sa parusa. Para siya ay parusa kasi nakawala yung mga jailer. Pero ito ang sagot ng ating sila Pablo at Silas. Sumagot naman sila. Ayan. Si Pablo at Silas sumagot, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Totoo nga naman. Believe only and you will save. Sinabi bang believe lang? Ang sabi diyan, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Yan ang ginagamit natin. Di ba? Believe in the Lord, you will be saved. You and your household will be saved. Yan ang ginagamit. Sumampalataya lang daw ba ang sinabi dito? Meron po ba tayong makikitang lang? Wala namang nakalagay dito na lang, di ba? At paano mo malalamang sumampalataya ang isang tao? He will obey the gospel of Christ. Ito na, yung verse 32. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag. Ayun, ito na yung gospel ng Panginoon. Nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay, hindi lang yung jailer, no? Na isa. Ultimong yung kanyang sambahayan kasi sabi doon, sumampalataya ka at ang yung buong sambahayan ay maliligtas. Natapos po ba doon? Hindi. Pinatawag yung mga kasambahay at ipinangaral ngayon ni Pablo yung gospel of Christ. Ano nangyari? Ito kasunod. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambayan. Alam niyo, yung mga nagtuturo nung iba, tapos na daw yung believe. Tinutol dun sa pagsampalataya. Samantalang dito, kompleto yung gospel. Hindi po pwedeng maputol ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus at yung receiving of the Holy Spirit. Ngayon, ito nakita natin, nabautismuhan. At hindi lang siya, kundi yung buong sambahayan. Ayan. Ang sinasabi naman ng iba, mga kapatid, nagbautismo ba si Pablo? Kaya hindi kasama sa gospel ang bautismo. Tama po ba ito? Na si Pablo hindi nagbautismo? Kasi hindi na uso ngayon ang bautismo. Kasi si Pablo, believe lang. Tingnan po ninyo. Ituturo pa po ba ni Pablo yung bautismo kung hindi ito kasama sa gospel? Tingnan ang Romans chapter 6 verse 3 to 4. Hindi ba ninyo, si Pablo rin ang salita nito? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus? Pag sinabing tayong lahat, included ba si Pablo? Tayong lahat. Sabi ni Pablo, tayong lahat. Na Na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Kasunod, sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya Sister Bernadette, kapag nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Yesus, ililibing ang dating Bernadette. At ano mangyayari? Namamatay yung dating Bernadette at inililibing sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin naman ay magkaroon ng panibagong buhay. Pagkaahon dun sa tubig na yon, you will receive the new life na iba na. Ang tawag na sa iyo ay Christian.
tagasunod ni Kristo. You are born again. Hindi ka na katulad ng dati. You will have a new relationship with God. And that is a true gospel of Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Sinabi daw ni Pablo na hindi siya tinawag para magbautismo. Yes, may verse silang ginagamit. Ito, tingnan po natin. Ito yung ginagamit nilang verse. Hindi naman tinawag si Pablo na magbautismo eh. Ito ang sinasabi nila. Sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Pinutol na kaagad. Hindi daw tinawag para magbautismo, kaya wala ng bautismo. At hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananampalat, pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawala ang kabuluhan, ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Tinapos kaagad nila eh. Ang totoo niyan, si Pablo ang preacher at sino ang nagbabautismo? Si Silas. Si Marcos. Sino pa yung lahat ng kasama niya? Pero siya ang preacher of the gospel. Kasi sino yung nabautismohan? Yung jailer. At hindi lang yun, meron pong nabautismo si Pablo. Tingnan po ninyo. Yung taas lang na verse. Sabi dito, salamat sa Diyos at wala akong binautismohan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kasi bakit kamo? Nagkakawatak-watak dito. Itong context na ito. Ako kay Pablo. Ako kay Pedro. Ako kay Cephas. Ako kay lahat sila nagkakapilian na sila. Ang sabi ng Panginoon ni Pablo, aba, teka muna. Nahahati ba si Jesus? At nabautismohan ba kayo sa ibang pangalan? Di ba nabautismohan kayo kay Kristo Jesus? Buti na lang. Kasi ilan lang ang nabautismohan ko. Baka kasi isipin ninyo, ang pagkakabautismo kayo sa inyo ay bautismo sa pangalan ko. Yun po ang context doon. Verse 15, tinan po ninyo. Kaya hindi nyo na masasabing kayo'y binautismohan sa aking pangalan, kasi sila ibinautismo saan? Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pati si Pablo. Ito pa ang binautismo ni Pablo. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estepanias. Si Gaius at saka yung yung kanina. Binautismohan niya pati yung sambahayan ni Estepanias. Maliban sa kanila, wala na akong natatanda ang binautismohan ko. Yun lang po ang binautismo niya kasi tinawag siya sa pangangaral. Pero iba ang nagbabautismo. Parang katulad ko. Alam ba, mangangaral ako. Mamaya si Brother Lito magbabautismo. Pero hindi nangangahulugang wala ng bautismo. Why? Kasi yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus ay sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya it is important to be baptized in Jesus' name. Hindi ka lang basta manampalataya, magsisi, kailangan kang mabautismohan para ilibing ang dating Bernadette. Diretso gospel na yun. Diba, Sister Bernadette? Mamaya, yun na yun. Amen? So maliwanag, parehas ng dalang gospel si Pedro at si Pablo. Ngayon kung parehas sila ng dala na gospel, anong sabi ng Galatians? Si Pablo na naman uli nagsalita. Galatians 1:8-9. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa mga ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Pag binago mo ang way of salvation at ang itinuro mo, hindi na kailangan ng bautismo. Manampalataya ka lang, ligtas ka na at forever ligtas ka na, itakwil mo yan. Hello? Hello? Kasi sabi ni Pablo, pag-iba. Kasi ang turo sa kanila, yun. Verse 9. Sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. So there is another gospel, brothers and sisters. Another Jesus, another Spirit, and another gospel na po pwedeng mag-scam sa kaluluwa natin. So you need to stand carefully, steadfastly to the one you believe it.
Palapakan natin ang Panginoon. Bakit? 2 Juan 1:9 hanggang 10, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, kasi may nagdaragdag eh. Hindi lang bautismo, kailangang umanib kayo sa iglesia namin, kilalanin nyo siya yung tagapagligtas. Pagka nadagdagan na ito, ibang gospel po ito. Pagka out of repentance, baptism in Jesus' name, and you will receive the gift of the Spirit, tapos dinagdagan, ibang gospel po ito. So I tell you the truth and nothing but the truth, we are standing in the apostles' doctrine. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon, ang sabi diyan, kasunod, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tatanggapin o tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Mabigat po ito. Kapag merong, wag sabi nga dito, wag batiin, kaya pala yung iba, binablock talaga eh. Yung scammer, i-block nyo po yan. Ito, mas matindi. Kapag ka iba ang dala, huwag na huwag nyong tatanggapin. Kasi bakit ka mo? Para kang kagaya ni Eva, binibigyan ng prutas para kagatiin at mamatay spiritually. Anong sabi ng Mateo 7:15? Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo, inulit ko, na parang tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat sila. At pag sinabing asong gubat, anong kinakain ng asong gubat? Tupa. Anong sabi ng 1 Peter? Siya'y kagaya ng liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Si Satanas, aware. Ano nyo yung mga Judaizer po na yan, o mga manliling lang na matatawag natin sa kanila, ay napakapulido. Napaka-professional. Kaya po sila tinawag ni Pablo na mga super apostles. Why? Mahusay ang taktika nila para linlangin ang mga tunay na mananampalataya. Ang maaari lamang nilang maloko, mga kapatid, ay yung mga hindi sanay sa salita ng Diyos. Amen? Ang malilin lang po nila, yung mahilig sa karangyaan na naaakit sa mundong ito. At mga nabubuhay sa hilig ng laman, ang mahihikayat lang nila. Ano po ang ibig sabihin doon? Anong sabi ng unang Juan 2:15 hanggang 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ito na, ang pagnanasa sa laman. Ang maaakit nila yung may pagnanasa sa laman. Kasi ayaw nilang tigilan ang kanilang kasalanan. At ano yun? Ang pagnanasa ng mga mata. Yung napupukaw sa mga sale. Yung mga mundong ito na talagang ilalayo ka sa Panginoon para mapukaw ang iyong mata sa mundong ito. At ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi magmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kagaya po ni Eva, tingnan niyo po itsura. Yan. Kapag ikaw ay ganyan, yung nahahalina ka sa mga bagay sa mundong ito, pipitas at pipitas ka. Kakagat at kakagat ka. Kaya lang ang dulo ay kapahamakan. Kaya ang sabi diyan, anong sabi ni Eva nung time na 'yon kay sa Satanas? Tingnan po natin. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Ang ganda nga naman. At sa palagay niya ay masarap. Ang bunga nito, naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya ingat po tayo. In the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Magiging marunong ako. Magiging kagaya ako ng Diyos. Yun po ang nakasilat kay Eva. Pangatlo, the scammer's purpose. Anong purpose po nito? Ito, pinakamatindi. Wala. Obvious. Scammers take advantage of the new technology, new products or services, and major events to create believable stories that convince you to give them your money or personal details. Mabuti pong sana kung details mo lang at pera mo lang ang makukuha. Pero pagdating po sa spiritual scammers, mga kapatid, buhay mo, kaluluwa mo,
Kaligtasan mo ang kukunin nito para ikaw ay ibulid sa impyerno. Amen? And the worst is comes, makikita natin, yung sinasabi ko po sa inyo, false teachers and believers that leads to eternal damnation. Kaya ang sabi ng ni Pablo sa atin, na mga una sa Korinto at saka sa mga bumabasa ng aklat na ito, anong sabi diyan? Tingnan po ninyo. Ulitin natin. Ngunit nag-aalala kong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Amen. Verse 4, sapagkat malagot ninyong tinatanggap, ingat kayo sa pagtanggap. Ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba, kagaya ng sinabi ko sa inyo, another Jesus. Sa pangangaral namin, tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba na itinuro namin sa inyo, ingat kayo sa pagtanggap. Amen? Nawa, sa umagang ito, nakita natin, anong sabi ng Panginoon? Uulitin ko, Marcos, sapagkat may mga magpapanggap na Kristo in the last days. At may mga magpapanggap na propeta in the last days. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalagan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinira ng Diyos. Sumagot ang ating Panginoon, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni inuman. Ano pa? Maraming paparito sa pangalan ko at mapagpanggap na sila ang Kristo, marami silang maililigaw. Amen? Mag-ingat kayo. Puro pag-iingat po yan. Paulit-ulit ko sinasabi, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila na parang tupa. Na malilin lang tayo. Ito ang panghuli. We need the protection from the scammers. At alam niyo po ba kung ano lang ang protection? First, you need to recognize the schemes. Siguro nakita niyo na kung anong schemes. Amen? Na-identify niyo na rin kung sino yung mga false teachers na yan. At mga scammers na yan. At alam niyo na rin kung anong purpose nila. So ito po ang protection. Kung alam niyo ito, ingat na ingat, ingat, ingat po tayo. Ito yung steps you can take to protect yourself from scammers. Ways to spot and avoid scams. Pagka-scams, ang ginagawa natin, di ba, kapag sa mga scammers, ganito ang ginagawa natin. Next. Scams succeed because they look like the real thing. Nagsasucceed sila kasi ang tingin natin, tama ito. Parehas nga. And catch you off guard kasi wala kang guard sa iyo. Hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos, a-attend ka, minsan hindi, delikado. Kasi humihina yung ating spiritual. And they will catch you off guard. Kagaya ng sinabi ni Brother Lito nung nakaraan, wala tayong armor of God. Kaya delikado. Kaya dapat meron kang armor when you are not expecting it. Yun po yun. Scammers take advantage of new technology, new products, services. Events create believable stories that convince you. Alam na alam natin yan. Kaya kapag alam mo na parang kino-convince ka na alam mong ang pupuntahan ay kapahamakan, no. Sorry. Ayoko na pong makipag-usap sa inyo. Sorry. Huwag mo na pong intaying i-block kita. Sorry. And the last that you need to do, always stop. Pakinggan mo. Tama ba ang sinasabi nito? Think and check before you act. Bakit ka mo? Scammers rely on you not spotting these warning signs because you are in hurry. Huwag ka basta-basta magmamadali. Yung ang tingin mo, kikita ka ng malaki. Tingin mo, aasenso ka sa bagay na ito. Yan po ang gustong-gusto ng mga scammers. Something looks like a great deal you don't want to miss or because it seems like it's from someone you trust. Ang kailangan po natin, kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly
in the apostles' doctrine. Wag na wag po ninyo itong bibitawan. We are standing in the apostles' doctrine, and not only that, yung aral. Wag mo ring bibitawan ito. Ano yun? Fellowship. Para maprotektahan ka. Kita niyo pag nagpe-fellowship tayo, nagkakakwento, "Uy, mayroon lumabas na ganito, ganyan, ganyan. Mayroon nadadaya, ganito, ganito." Ngayon, dahil absent ka, hindi mo alam. Dahil absent ka, biglang dumating, hindi mo alam, wala kang proteksyon. Kasi nga, wala ka sa fellowship. Ano pa? Breaking of bread. Pag sinabing breaking of bread, we are one. Di ba? Kapag naandun ka, and then, ang pinaka-importante sa huli, prayers. Lagi tayo magpe-pray. Bakit ka mo? Kasi pag nagpe-pray tayo sa Panginoon palagi, binibigyan tayo ng Lord ng, wisdom. Anong sabi ng unang Juan 4:1? Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Same spirit tayo. Parehas tayo. Sa halip, anong sabi diyan? Subukin ninyo sila. Kaya nga malimit tayo, nagsusubok tayo dito eh. Tingnan nga natin kung talagang parehas tayo ng doktrina. Pag hindi parehas, nasubok na iba, delikado ito. Upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang dala, ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Verse 13, 2 Timothy 1:13, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya. Anong sabi? Manatili. Huwag mong iiwanan ng pananampalataya mo. Amen? At sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi kinakailangan nating hawakan ng matibay. Anong sabi ng pahayag 2:25? Ngunit panghawakan ninyo kung anong meron kayo. Anong meron po kayo mga kapatid? Your salvation. Sabi po ni Juan, panghawakan ninyo ang meron kayo. Hanggang ako'y dumating. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsasabi nito. Sulat po ni Juan sa pahayag, ang Panginoong Yesus ang sasabi, panghawakan ninyo yung inyong kaligtasan, panghawakan ninyo hanggang sa, sabi doon, kung anong mayroon kayo hanggang sa ako'y dumating. Ano yun? Ito na, 3:11. Panghuling verse. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw nino man ang iyong gantimpala. Salvation ng una, ito naman reward. Alam nyo, yung reward natin, yung pagpapagal natin, alam nyo, maraming mga mananampalataya nagpagal ng napakatagal na panahon. Tapos in the last, tumalikod at iniwanan ng pananampalataya. Wala na silang kaligtasan, wala pa silang gantimpala o reward. So, beware of scammers, mga kapatid. Maging maingat po tayo. Alam nyo, ito isang paalala sapagkat we are in the last days. Mag-iingat at mag-iingat at mag-ingat po tayo. We need to be still in our salvation, in our faith. Wag na wag po tayong sanang maiisahan, mga kapatid. Amen? Tayo pong lahat tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin na sa mga huling araw na ito, naglipa na, Panginoon, ang mga scammers. Hindi lamang mga scammers upang dayain at kunin ang aming mga pinagpaguran, ang aming pinansyal, ang aming identity. Ang pinakamahirap sa panahong ito, Panginoon,
kung kami ay madadaya ng mga scammers, spiritual scammers, na tatanggalin ang aming kaligtasan, ililigaw kami. Kaya Panginoon, hinihiling po namin sa mga panahong ito, hawakan mo ang iyong mga anak, ang aming kaligtasan, ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Lord, na lalo pang lumago sa iglesyang ito. At ituro mo sa amin patuloy, Panginoon, kung paano tumayo sa iyo pong mga salita na anuman ang pandarayang gagawin ng ahas na kagaya ng pandaraya kay Eva, ay wag namin itong patulan, wag namin itong sunggaban, wag namin ito, Panginoon, pahintulutan. Kundi, we need to use the name of our Lord Jesus Christ, the powerful name above every name, to rebuke the works of the devil. We command the works of the devil at winawasak namin ito sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesukristo. Protektahan mo simula kay Pastor Melvin, sa bawat leaders, sa bawat workers, sa bawat members, Panginoon. At ang tatawagin mo pa, Panginoon, protektahan mo upang wag kaming madaya ng pandaraya na ginagawa ng mga mali at mga naniniwala, Panginoon, na ibubulid ang mga mananampalataya, madadaya po nila. Lord, tulungan mo kami na maging aware kami, sensitive kami, spiritual. Give us wisdom. Give us knowledge, Lord, and discernment na tumayo sa tama. Sa iyo po namin ibinibigay ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod, ang aming kaligtasan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.